matindi to. Kasi eto pong si Magalong mga kababayan, binalikan ni Representative Abante sa moro-morong patutsyada sa mga kongresista. So ngayon, basahin po natin itong, yan, etong balitang ito na nakita po natin. Yan. Sabi dito sa Abante, TNT tunay na tabloidista mga kababayan, tinuligsa. Ito daw tinuligsa ni House Committee on Human Rights, Jefferson at Manila Representative Benvenido Abante si Baguio Mayor Benjamin Magalong. Kaugnay ng pahayag nito sa Moro-Moro, ang investigasyon ng Kamara de Representantes kaugnay ng umano'y irregularidad sa flood control project. So ngayon, ano daw ang sabi mga kababayan ni Congressman Benny Abante dito sa Moro-Morong mga patutsyada ni Magalong? Ito daw. So ang sinasabi ba ni Mayor Magalong na kung Moro-Moro ang aming investigasyon dito sa Kamara, magkakasabwat kami? Konting ingat sana sa mga akusasyon. Madali magbitaw ng salita pero mahirap ito patunayan, sabi ni Abante. Kung talagang naniniwala siya na may guilty sa ilan sa amin dito, huwag sana niyang lahatin. His statement are an insult to the institution that we work hard to preserve and promote. Sana bawiin ni Mayor ang mga kanyang mga sinabi. Dagdag pa ni Congressman Benny Abante. Kasi nga naman mga kababayan, sa totoo lang, ang problema kasi kay Mayor Magalong, magaling siya mag-akusa pero wala siyang ebidensya. Yan po yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan nung nakaraan pa lang. Kasi kung matatandaan ninyo, nung kainitan ng issue ng mga tupad, akap, etc. at iba pa, di ba siya yung nagbitaw ng salita about do sa 7-7? 7 sa akap, 7 sa AX, at 7 million sa iba pa mga ayuda. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, nung hinihingan siya ng ebidensya about doon, wala po siyang maipakita. Hanggang sa nabaon na nga sa limot yon. Tapos ngayon, nakainita ng issue ng flood control, sumasakay na naman etong si Mayor Magalong. Ganun ba talaga pagka nangangarap maging presidente? Or ganun ba talaga kapag ka nangangarap na maging vice-presidente? Kailangan magpapogi kahit wala namang sapat na ebidensya, kailangan tira lang ng tira? Diba mga kababayan? So ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, ayan, hinamon din ni Abante si Magalong na lagyan ng ebidensya ang kanyang mga aligasyon. If he believes some are guilty, name names, submit documents, and testify under oath. That is how we clean up the system, sabi ng Sulon. Sa panayam kamakailan, ipinahayag ni Magalong ang kanyang paniniwala na moro-moro o palabas lang ang investigasyon ng Kongreso kaugnay ng flood control project na kinasasangkutan umano ng mga mambabatas. So ngayon, kung titingnan ninyo, napakaganda ng hamon dito ni Congressman Benny Abante. Mayor Magalong, kung nanonood ka, or yung bata-bata mo no silibayan, eto hamon ni Congressman Benny Abante, sagutin nyo na lang. Kung talagang totoo at tunay ang sinasabi dito ni Mayor Magalong, bakit hindi niya nga naman lagyan ng ebidensya, pangalanan niya yung mga kongresista? Para nang sa ganun mga kababayan, matigil na yung mga accusation ni Magalong laban po doon sa mga kongresista. Kung may kinagagalitan siya na congressman dahil nauunusan siya sa proyekto, dapat pangalanan mo na lang kung may mga anomalya na ginagawa yung mga yan. Tapos ang pinakamaganda dyan, ang pinakamatindi, dapat lagyan mo din ng ebidensya. Kung tutuusin, mas may bayag pa si Mayor Vico Soto. Kasi si Mayor Vico Soto, pag sinabi niya, ikaw, puro ka lang accusation, wala ka namang ebidensya. Yan ang problema kay Mayor Magalong. Kaya nga para sa akin mga kababayan total naman, meron namang manugang, manugang ba o biyanan? Manugang, may manugang naman itong si Mayor Magalong na vlogger, si Atty. Libayan. Bakit hindi na lang niya ipa-vlog do sa kanyang manugang kung sino ba itong mga kurap na congressman na ito? Pangalanan na nila, ipakita nila yung mga ebidensya. Para na sa ganun, alam ng mamamayang Pilipino kung sino ba ang dapat pagkatiwalaan pa or hindi. Kasi mahirap po mga kababayan na pakikinggan natin na itong si Magalong, wala naman siyang sapat na ebidensya na ipinipresenta sa mamamayang Pilipino para maniwala po sa kanya. Mahirap kasi yung puro salita lang. Walang ebidensya. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan daw ni Magalong, for me, baka naman nabigla, sabi pa dito mga kababayan ni Congressman Benny Abante, for me, baka naman nabigla lang si Mayor.
and he does not really mean na kaming lahat dito sa Kamara ay kasama sa mga akusasyon niya. If this is the case, a public apology is order, mga kababayan, is in order. Yan po yung sabi ni Congressman Benny Abante. Pwede namang humingi ng paumanhin at nadala siguro siya ng bugso ng damdamin niya, sabi ni Congressman Benny Abante. So kung titingnan niyo, mga kababayan, sabi pa dito, and as Speaker Romualdez said before, lahat kami dito, we value transparency and accountability. May pananagutan. We will open the door to any witness to bring credible information. Result, with rhetoric every time, mga kababayan. So ibig sabihin, lahat pwedeng tumistigo kung kayo may sapat kayong ebidensya para sabihin na si Congressman na ganito sangkot sa mga flood control project at may ugnayan sa mga anomalyang flood control, malaya kayong pumunta sa Congress at ipresenta yung mga ebidensyang hawak po ninyo. Ang problema, pagkakatulad ni Magalong na puro laway lang yung puhunan, mahirap po paniwalaan yan. Diba, para sa akin, mga kababayan, mahirap paniwalaan yan. Kasi ang taong bayan mas naniniwala sa sinasabi ng ebidensya kaysa po sa sinasabi ng isang tao na wala namang sapat na ebidensya. Diba? Anyway, sabi pa dito, nitong Miyerkules pinagtibay ng Kamara ang isang resolusyon upang balangkasin ang joint investigation ng House Committees on Public Accounts and Government and Accountability at Public Works and Highways kaugnay ng flood control project ng gobyerno. So yan, mga kababayan, maliwanag naman na hinahamon po ni Congressman Benny Abante itong si Magalong na lagyan ng ebidensya yung kanya mga moro-moro, yung kanya mga haka-haka at kanya mga accusation sa mga taga-Kamara. Kasi nakakapagtaka naman. Di ba kayo nagtataka? Bakit Kamara lang yung pinupunterian ni Magalong? Meron nga mga senator dyan, mga kababayan, na may ugnayan dun sa iba mga construction company. May mga senator nga dyan na pinuponduhan ng mga construction company tuwing tatakbo, tuwing eleksyon. Bakit hindi yun tirahin din ni Magalong? Kung talagang siya ay walang pinupunterya, mga kababayan, bakit hindi kayang pangalanan din ni Magalong yung mga senator, mga kababayan, na may ugnayan? Na may ugnayan sa mga flood control. Diba? Yung mga senator na may ugnayan sa flood control, dapat pangalanan mo din yun, Magalong. Kung talagang totoo yung sinasabi mo at hindi moro-moro yan. Kasi mahirap paniwalaan sa ngayon, yung mga sinasabi mo, lalo na at wala kang resibo. Diba? Anyway, mga kababayan, kayo, ano po masasabi ninyo dito po sa hamon ni Congressman Benny Abante, dito po kay Mayor Magalong? So ngayon, ituloy po natin yung usapin na yan dito pa sa isa pang balita na nakita po natin na kung saan naghamon din etong si Representative Valeriano na pangalanan na ang mga sangkot na kongresista sa mga anomalyang flood control project. So ito, i-play po natin. Pangalanan na ang mga sangkot na kongresista sa umano'y katiwalian sa flood control projects para mapanagot. Yan ang giit ng isa namang kongresista matapos ang mga isiniwalat ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech kahapon. At live mula sa Kamara na sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, ano ba ang reaksyon, ano ba ang komento ng mga kongresista dyan tungkol dito sa speech ni Senator Lacson? Yes, Ruth, nakagagalit at nakasusuka ang sistema ng korupsyon. Yan daw yung naramdaman ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Nang mapanood niya yung privilege speech ni Senator Panfilo Lacson tungkol sa mga maanomalyang flood control projects. Dapat daw pangalanan na ang mga sangkot para magkaalaman na kung sino-sino ang mga dapat panagutin. Nadadamay daw kasi ang buong Kongreso sa mga ganitong aligasyon. Mismong si Cong Valeriano wala raw alam sa mga ibinunyag ni Lacson. Sinagot din ni Valeriano ang mga sabi dito, sabi ni Frozen Heart, ipakita nila sa mamamayan ang mga project na ginawa nila. Ayan, napapakinabangan ng mamamayan. Kaya nga di ba? Kaya dapat talaga pangalanan na yung mga kongresistang sangkot. At dapat, imbestigahan din, mga kababayan, yung pagkakasangkot ng ilang mga senator doon po sa mga construction company. Diba, ituloy natin. Nagsasabing may conflict of interest kapag iniimbestigahan ng Kamara ang mga maanomalyang proyekto kontra baha. Aniya, meron din naman daw oversight function ang Kongreso na dapat nilang gampanan.
Kahapon, sinabi ni Senator Ping na hanggang 6% ng pondo para sa flood control projects ay napupunta umano sa mga may hawak ng distrito bilang royalty o lagay. Samantala, sinagot din ni Valeriano ang banat ni Vice President Sara Duterte na hindi lang dapat mga kontratista ang imbestigahan, kundi lalo ang mga kongresista. Tinawag niya pang... ito pa nga pala mga kababayan eto, ano lang naman to, napanaginipan ko lang naman kanina. Kasi habang natutulog tayo, napanaginipan ko na may pinsan si Digong na may pinsan pala si Digong na kontratista. Ito, panaginip ko lang hindi ko sinasabi na naisingit ko lang naman. Balita ko, may pinsan daw si Duterte na kontratista. Totoo ba yun? Ang mga tauhan ng mga congressman, ang mga contractor. Narito ang pahayag ni Congressman Valeriano. Hindi pwedeng lagi tayong tahimik o babaliwalayan natin to dahil ito nga, sabi ko nga sa inyo, hindi lamang po bagay na nawawala rito. Pati buhay ng dahil dito sa flood control dahil binaha not only in Metro Manila pero halos buong Pilipinas. So siguro po yung kinakalat ni Vice President na yan, mukhang lies na naman po, mukhang kasinong... wait lang, sabi ni Ma'am Zoe, oo, yung di umano na Olticon Builders. Ayun ba yun? So, ibig sabihin, totoo yung panaginip ko na may pinsan si Duterte na may-ari ng construction company. Totoo pala yun? Ngalingan. Para siguro pagtakpan niya yung ibang mga kapalpakan niya. Lagi na lamang kapag may issue sa kanya, ang ituturo niya, kongreso na rin Tama. Ruth, samantala, inaprubahan na nga dito sa Kamara yung resolusyon para sa pagbuo ng Infracom na mag-iimbestiga nga nitong mga flood control projects. Bubuuin nito ng mga komite ng Good Government, Public Accounts at ng Public Works and Highways. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Ruth. Ayan, kung titingnan ninyo, ayon po kay Congressman Valeriano, dapat pangalanan na lang. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung hindi naman mapapangalanan, yung iba mga kongresista na sangkot sa mga anomalyang flood control project, talagang madadamay po yung institusyon ng Congress mga kababayan. Yung buong House of Representative madadamay po yan mga kababayan sa accusation ng maanumalyang flood control. Kaya nga much better na pangalanan na lang at papanagutin yang mga yan. Kasi kung hindi po mapapapanagot yung mga yan, wala pong mangyayari dito po sa nangyayaring investigasyon po na ito. Katulad na lamang mga kababayan, di ba nung nakaraan nung pinangalanan ni Presidente Marcos, nung inilabas yung mga pangalan ng mga kontratista, nabanggit po doon yung SunWest. Di ba yung SunWest may ugnayan po yan, di umano, kaya Congressman Saldico. So ngayon mga kababayan, nung na-call out na po yung SunWest, naglabas na po sila ng pahayag. At sumagot na po sila mga kababayan, kaugnay po, dito po sa issue ng isang substandard dike mga kababayan na proyekto dyan po sa Oriental Mindoro. So ngayon, pakinggan po natin ang sagot at paliwanag ng SunWest na construction company na may ugnayan kay Congressman Saldico. So ito, i-play po natin. Sumagot na ang isa sa malalaking kontratista ang idinadawit sa mga palpak na dike sa Oriental Mindoro. Tiniyak naman ang Commission on Elections na kumikilos na ito para matukoy ang mga kandidatong tumanggap ng donasyon mula sa mga kontratista. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Dismayado at galit na galit si Oriental Mindoro Governor Humerlito Bons Dolor nitong nakaraang araw. Matapos madiskubre sa kanyang pag-iinspeksyon na marami sa mga dike sa kanyang probinsya tila substandard ang pagkakagawa at mabilis na nasira sa matinding pag-ulan. Kita mo, kagagawa lang nila pitak na agad. Kasi siniminto, walang bakal sa gitna. Dinaya, nag-repair na rin lang, dinaya pa. Kahapon, opisyal nang sumagot ang isa sa mga kontratista ng mga nasabing dike, ang SunWest Incorporated. Sa isang press statement, sinabi ng SunWest na kasalukuyan na nilang isinasaayos ang mga nasirang proyekto. Kung hindi pa kayo i-call out, kung hindi pa sasabihin na palpak yung mga proyekto ninyo, hindi nyo aayusin, hindi nyo babalikan. Yan ang problema sa inyo Diba? Sakalang kayo kumikilaw, sakalang kayo gumagalaw kapag tinatamaan na kayo ngayon ng sisit panawagan ng mamamayang Pilipino. Biruin niyo mga kababayan, sabi po nila dito, isinasaayos na nila mula pa noong August 11. Ang dami nyo mga proyekto na ginawa, lahat ba yan
nabalikan ninyo, naayos ninyo. Diba? Yan ang problema sa mga yan. Pagka nagkakahulihan na, saka palang aayusin. Simulan daw ang repairs noong August 2 at nag-full-scale implementation ng pagsasaayos noong August 11. Base raw sa pagtataya ng kumpanya, nasa 5% ng mga proyektong hawak nila sa Oriental Mindoro ang na-damage. Dagdag pa ng SunWest, committed ang kanilang kumpanya sa pagsisiguradong matibay at up to DPWH standards ang kanilang mga hinahawakang proyekto. Sinuri ng Billionaire. Sabi ni Kuya Reynaldo, Jake, alam mo ba, nagulat ako kay Secretary Bunoan, hindi niya alam ang mga equipment na ginagamit sa DPWH. Nagulat nga din ako nung tinanong siya ni Congressman, ni Senator Marcoleta about do sa kwenta, mga kababayan, yung ang sagot niya 55. Ang sagot niya 55. News Channel ang SunWest Incorporated sa mga nauna naming report. Sa 4 na top contractors ng probinsya, may pinakamalaking nakuha ang SunWest Incorporated. Nauna nang napag-alamang linked kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Noong 2023, nakakuha ito ng 9 flood control project contracts na may pinagsama-samang halaga na mahigit 2 billion pesos. Base sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tila one-time big-time project ang nasungkit ng SunWest sa Oriental Mindoro. Siyam na dike and esplanade projects sa Nauhan at Bungabong Oriental Mindoro na may halagang 217 million pesos ang bawat isa. Ilang daang piso lamang ang pinagkaiba-iba ng presyo ng siyam na proyekto. Pero lahat ito, December 15, 2023 ang target completion date. Sa kasalukuyan, ongoing pa rin ang mga investigasyon sa flood control projects. Samantala, sinabi naman ni COMELEC Chairman George Garcia na ongoing na rin ang motu proprio investigation ng Polbody patungkol sa links ng ilang contractors at mga kumandidato sa mga nakaraang eleksyon. Aniya, oras na matanggap at makompleto na nila ang mga kinakailangang dokumento, agad silang mag-i-issue ng show cause order. Matatanda ang sinabi ni Chairman Garcia sa On Point ng Billionaire News Channel na labag sa Section 95 ng Omnibus Election Code ang pagtanggap ng donation ng isang kandidato mula sa isang kontratista ng pamahalaan. Sino ngayon ang tatamaan yan? Ay, shoutout po kay Pambansang Nanay Survivor 379 po ha. Thank you po sa panonood. Sa tingin niyo mga kababayan, sino ngayon ang tatamaan yan? Diba? Pagka lumabas na itong resulta ng investigasyon na ginagawa ng full body ng COMELEC, hingil po doon sa mga politiko na tumanggap mga kababayan ng donasyon galing po doon sa mga kontratista ng gobyerno. Diba? Sino ngayon ang tatamaan yan? Oy, Ma'am Catherine Lucido, watching from Australia, mega love shoutout po sa inyo ha. Sa tingin nyo, pagka halimbawa, inimbestigahan na yung mga tumanggap ng donasyon galing doon sa mga kontratista ng gobyerno, sa tingin nyo mga kababayan, sinong isa sa pinaka-maapektuhan yan at mapapatunayan na tumanggap? Alam nyo na kung sino. After the recent controversy, we directed our Political Finance and Affairs Department simply because we do not have any record as to who are the so-called contractors or those with existing contracts, whether services or public works with the government. For the meantime, di ba meron ng isang tao na sa sobrang paghuhugas ng kamay, aksidenteng umame na tumanggap nga ng donasyon galing po sa isang contractor company, mga kababayan, construction company na kumukuha ng proyekto sa gobyerno. Di ba sa sobrang ang pagmamadali niya, dahil nga naglabas ang Rappler ng article, bigla siyang nagpa-press con, tapos aksidente na yung nasabi at napaamin siya na tumanggap nga siya ng donasyon. Tapos ang isa pa dito na pinakatatamaan, tandaan nyo ito mga kababayan na maling-mali yung ginawa ng ibang mga senator na naghugas kamay agad sila. Kasi sa totoo lang mga kababayan, sa sobrang pagmamadali nila na linisin, yung kanilang mga pangalan, hindi nila namalaya na umpisa pa lang ito. Umpisa pa lang ito na pag-iimbestiga. Dapat hindi muna nila mga kababayan, dapat hindi muna sila nagpahalata na para bang guilty sila. Ngayon, ang mata ng mamamayang Pilipino nakafocus ngayon sa kanila. Paano sila makakaiwas sa kanilang mga posibleng pananagutan kapag lumalim pa itong investigasyon at napatunayan na sila po ay sangkot. Lalo na ang taong bayan nang gigigil sa kanila kasi una pa lang, kahit hindi naman mga kababayan sila pinapangalanan, nagsipagtugaan na agad. Todo na agad yung pagre-react para mga guilty agad. Kaya nga dito sa totoo lang tatamaan sila dito . Sa contractors daw muna,
Hindi naman binanggit ni Chairman Garcia kung kailan ang paghahain ng show cause orders at kung hihingan din ba ng pagpapaliwanag ang mga sangkot na politiko. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. O ayan, kung titingnan nyo mga kababayan, nag-iimbestiga na po ngayon ang full body ng COMELEC at papapanagutin na mga kababayan yung mga politiko na tumanggap ng donasyon galing po sa mga kontratista ng gobyerno. Kasi nga naman isipin nyo, ang nangyari kasi doon kay Escudero, may nag-donate sa kanya ng 30 million para doon sa kanyang campaign funds. And then nung nanalo, mga kababayan, sunod-sunod yung mga nakuhang proyekto nung construction company na yon. So ibig sabihin, talagang merong nangyaring hocus-pocus dyan di umano. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po sa mga balita na yan, na tinalakay po natin? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.